Amen. Isang maganda at maulang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ayan, nasa kaligitnaan na po tayo ng week. Pero damang-damang po natin yung kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Sa gabing ito, let's declare that the Lord is good sa ating mga buhay. At ngayong buwan ng Disyembre, mas lalo pa natin itong naaalala. Yung kabutihan niya, dahil sa panahon ng Pasko, pinapakita sa atin yung pinakadakilang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At ayon, si Kristo para bigyan tayo ng pag-asa at kaligtasan sa ating mga buhay. Sabi po sa Psalms chapter 34, verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Kaya ngayong gabi po, the goodness of God, hindi lang po siya isang concept, pero it's a reality na nararanasan natin sa ating mga buhay. His protection, yung guidance niya, yung grace niya, and lalo-lalo na po yung love niya. Lahat po yung patunay na mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya let's prepare our hearts, let's welcome His presence, and celebrate His goodness sa ating mga buhay. Kaya huwag po tayong mahihiya na magtaas ng kamay, na itaas po natin ang ating mga boses and declare that the Lord, you are good. Kaya sige po tayo manalangin, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo ito, Panginoon, sa buhay, Panginoon, sa kalakasan. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang mamari, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung habag mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, karapat-dapat kang pasalamatan, papurihan, Panginoon. Diyos, pinamo po mga masamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sama-sama po tayo sa Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Oh, we worship you, Father. We glorify your name.
faithful and good, and that your love endures forever. Kaya naman, Panginoon, there's no reason, Panginoon, upang matakot, kundi, Panginoon, kami, O Diyos, ay security, Panginoon, that we are loved, we are blessed, Panginoon, because you are good in our lives. Kaya naman, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. Truly God is good. All the time. Yan. At ngayon naman po, alam ko po na maraming ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. Yan. Dahil siya ay mabuti at siya ay tapat. Kaya sige po, sino pong gustong magpasalamat, magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Ayan. At kung wala naman po, sige, grab ko na din po yung opportunity na magpasalamat. Actually, matagal ko na po talaga gusto mag-testimony. Kasi, ano po, kaya po ako nakakapagsimba na ng midweek. Kasi tapos na po ako sa internship ko po. And yun, nakakatuwa lang sa Panginoon, nagpapasalamat po ako. Kasi yung pag-sustain na ng wisdom and knowledge ko, kasi di ba po pag once na naging intern ka na sa isang company, ano na, dito parang nasa corporate world ka na. Doon ka na mag-aaral kung ano yung mga ginagawa ng mga nagtatrabaho, kasi yun yung gagawin mo kapag nakapag-graduate ka na. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa opportunity and sa experience na binigay niya doon sa pinag-OJT-han ko sa bangko, dyan sa Carmona. Yun, although, kasi parang kapag magiging intern ka, parang ang iniisip mo, kasi mag-isa lang po ako intern doon sa company na yun. And
natatakot po ako kasi baka ma-OP ako kasi isa lang akong intern tapos kapag kakain ako ng lunch, pag yung kasabay ko, si sir, hindi naman kasi siya nakain ng lunch. So, mag-isa lang ako magla-lunch. So, parang, noong mga first day, ayun po yung iniisip ko. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi throughout my journey, doon sa buong journey ko, naging tapat siya at naging mabuti siya. Kasi, yun, naging close ko na agad sila, naging mga magpapakulo sila doon sa company, yung mga ate at mga kuya yun. So, nagpapasalamat ako sa wisdom and sa knowledge. And also, kasi sa studies ko, kasi yung sa amin pong course, sa school na pinagpapasukan ko po, yung internship, hindi po, meron pa po siyang kasabay na 2 subjects. And yung 2 subjects na po yun, bali 3 sila. So yung 2 subjects na yun, mahalaga din sila. Yung research, tsaka yung demo teaching. So, kasi pwede po kami magturo ay kapag nakapasa po kami ng Sibali. So, yun po, parang nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi natapos ko din po yung 2 subjects na yan. Ang hinihintay ko na lang po talaga is yung defense sa mga susunod pa na araw this December. Nagpapasalamat po ako. So, para maging isang reviewin na po ako sa review center, kailangan ko matapos yung defense. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa wisdom and sa knowledge na binibigay niya sa buhay ko. Meron pa po bang gustong kumabol? Ayan, at kung wala naman po, yan sa pagpapatuloy po ng ating gawain. The word of God is ready and God is ready to speak po sa ating mga buhay. Kaya ihanda po natin ang ating puso, ang isipan at maging hantay nga sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahayag po sa buhay ni Pastor Alan Alvis. Salamat sa Diyos. Hindi natin siya, sambahin natin siya. Ito yung bagay na pinagigita ng Diyos. Amen? Yung pagsamba ng puri sa ating mga buhay. Alam niyo po, talagang yung katawan, sabi nga, bumibigay. Pero yung spirit, sabi nga, is always eager na ibigay natin para sa Diyos yung nararapat sa gabi. Sabi nga, katawan lang ito pwede itong labanan kahit itong pwede natin tanggihan yung nararamdaman natin. Pero sabi nga yung grasya, yung biyaya ng Diyos, napakasagana po. Amen? Kaya nararanasan po natin yun. Hindi naman po ako, yung sa mga kapanan, talagang hindi tinayang na sa mga talaga. Pero sabi ko, hindi ako papayag na pati ako ay makaramdaman yung ganyan nararamdaman. Pero sa biyaya na, sabi nga napakasagana ng biyaya ng Diyos. At hindi niya pinahintulutan na magtuloy yung nararamdaman ko sa aking katawan. At papalit po tayo sa gabi ito. Dahil alam natin, ang Diyos ang kumikilos sa buhay natin. Sabi ko nga, iisip ko kayo na parang okay ka lang kaya. Pero yung conviction, matindi Sabi ko, narito kami para mukhaluan namin makakain ng salita ng Diyos. Sabi nga, kung ang katawan pinakakain mo ilang beses, kung kaluluwa kaya ay hindi natin pakainin, ano yung mangyayari sa buhay natin. Kaya, mapalad, sabi nga, mapalad yung mga ako ng Diyos na sa kanya po ay nagtitiwala. At sa gabi ito, naniniwala po ako na ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay gagawa sa ating mga buhay. Sige po tayo manalangin. Ano naman, ipupuli at napapasalamat kami sa iyong pangutian, sa iyong katapatan, aming pong nararanasan ng Diyos. Lord, ano man yung sitwasyon na meron kayo sa aming buhay, maging mga anak mo na wala man sa lugar nito. Alam mo, Lord, alam mo, O Diyos, yung kalagayan namin. Alam mo yung mga bagay na naman ang aming puso. Salamat po, Diyos, dahil alam namin, Lord, sa gabi ito kasama ka namin, Panginoon. At ikaw, Lord, yung Diyos, yung dahilan kung bakit kami narito, Panginoon, na yung aming buhay ay tinalaga sa iyo, Panginoon, ay patuloy mong kinalulugan. Nalulugod ka sa iyong anak mo na patunay lamang na ginagawa namin yung aming tungkulin, kampanin, ano man yung mga bagay na ginagawa ng paglilingkod. Lord, hindi nawawala ng pagbulang ng mga bagay nito, O Diyos. Sapagkat ikaw ang nakatunghay, ikaw yung
nakakakita, ikaw yung nakakaalam na lahat ng bagay sa aming buhay. Kaya naman doon sa gabi ito, samahan niyo po kami, pagpalain niyo po yung mga salita mo na sa gabi ito, Lord, ay mahayag ang Panginoon sa aming kalagayan. Salamat po sa inyong sagana, pagpalang gabi sa aming mga buhay. Pagiging katakilain ka sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Ito, okay, sa gabi ito, pag-aralan natin yung mensahe ng Kapaskuhan. Dahil December na nga po, ito po natin pong topic. The true essence of Christmas is to glorify God. The true essence of Christmas is to glorify God. Alam niyo po, maraming tao, pagkarating niyo dito ng Kapaskuhan, iba na po yung nag-glorify. May mga dahilan, may mga bagay sa buhay nila, siguro, ito yung kanilang pinaniniwalaan. Kaya nga, pagdating po sa Western Country, ang nabibigyan ng karangalan o nag-glorify, no? Hindi si God, hindi si Santa Claus. Kasi nga, yun yung popularity, no, na nagagawa ni Santa sa buhay ng mga tao. Dahil yun nga po yung nagiging sentro ng Christmas sa kanilang komunidad. Pero sa tunay, no, na dahilan na yung Pasko, dapat hindi si lupaman, di ba? Hindi tayo, hindi ang pamilya, hindi yung kung ano yung meron tayo, kalagayan o magandang buhay meron po tayo sa ating itong kinalalagyan. Hindi po yun yung dahil kung bakit kailangan natin i-celebrate yung Christmas. Sabi nga, the true essence of Christmas is to glorify God. At ito pong oras nito, sabi ko nga, naglulugod ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Minsan nakakalimutan isipin, di ba? Maraming Kristiyano, marahil. No? Hindi nila nabibigyan ng pansin, hindi nila talaga na nagagawa yung mga bagay nito sa kanilang buhay. Dahil nga, sabi ko nga, minsan may mga panahon talaga na hindi nagiging sentro o hindi marami nila ng unuan ng lubos kung ano po ba, no, yung nais ng Diyos para sa Kapaskuhan ito sa kanilang mga buhay. Kaya nga sabi nito sa Lucas chapter 2, dito po yung ating teksto. Basahin ko lang po sa Tagalog. Basahin ko muna natin. Sabi dyan, and there were shepherds giving out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Okay, sa Tagalog po, sabi dito, sa verse 8 hanggang 11, doon ay may mga pastol na nasa paman at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabi iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkakataon. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kaganapan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Okay, pagpalain ng Diyos ang pinakong mga salita. Kita niyo po dito, sa kasaysayan, sa history ng Bible, itinala yung pangyayari na bago sila ng Panginoon ay nagpakita ang anghel ng Diyos sa mga shepherd. Sino po ba yung mga shepherd? Yung mga pastol na nandun sa bundundukin ng bayan Israel. Alam niyo po, pag inilarawan po ang Israel o ang Jerusalem, mataas na bahagi siya o bundundukin siya. Kaya nandun sila sa kalagayan na nagpapaskol ng kanilang mga tupa. At sabi nga po, nagsalita sa kanila ang mga anghel na nagliliwanag, nagniningning sa kaluwalhatian. At dito po, sabi, and there was a shepherd, sabi nga dito, this Christmas time, sabi nga, in our society, ito pong panahon na naranasan nila, tinuturing ko na natin, sa panahon natin ngayon, na ito po yung time, no?
yung pagkasilang ng ating Panginoong Jesus, ito po yung time to celebrate, no? Sabi nga, the Christmas time. Ito po yun. Kung bakit natin nararanasan ngayon, ito pong buwan na ito ay patungkol sa ating pong pag-aaral patungkol sa Pasko. Kaya nasabi, Christmas time in our society means different things and different people. No? Iba-iba. No? Yung pagtingin, yung pananaw ng mga tao. Christmas is a time of gift, peace, bread, redeemer, or reindeer, and Santa Claus. Yan, sinabi ko kanina. No? Yung mga tao, yung mga bagay na pagpapasok na po yung kapaskuhan, malapit na, yan na po. Iisipin na nila yan sa buhay nila, mag-aayos, magpapaganda ng bahay, at maglalagay yung mga bagay sa tahanan nila na sakaling darating sa Santa Claus, magdadala ng regalo, maglalagay sila ng mga medyas, ng mga window or room. No? Yan po yung paniniwala noon, maski tayo po ay naniniwala noon yung mga ganyan panahon na kwento po sa atin, ng mga matatanda. At sabi nga po ito, Christmas is a time, sabi ito, and the glory of the Lord's, but the word Christmas reminds us about the real season or the season. Sabi nga po natin narinig, that Jesus Christ is the reason for this season. Naniniwala ba kayo? Kapag ito po daw ang pananaw natin, no, hindi yung mga bagay na nakabalahan sa isipan, sa mga bagay na gusto po natin sa buhay natin na mangyari, no, nagkakamali po tayo. Sabi nga, many people are bound, no? No, yung mga bagay na mali patungkol po sa Kapaskuhan kapag dumarating na po ito, di ba? Kasi nga po, inuunan nila yung mga bagay na gusto nila sa buhay nila. Hindi talaga yung kung ano yung dahilan ng Kapaskuhan dahil po ngayon. Diba? Kaya nga ito, malinaw, sabi ito, some people Christmas with God time. Marami rin po daw tao sa panahon ngayon, no, sabi because of poverty, loneliness, and painful memories, they not celebrate Christmas. They will not celebrate. Hindi na po nila kailangan idahos, no? O hindi na nila kailangan pa na maranasan pa yung Pasko kasi nga ito yung mga bagay na meron po sila sa buhay nila. Diba po? Nangyayari po yan, yung mga bagay na gano'n. Kaya nga, sabi nito, to the child of God, Christmas is a time to celebrate. Tayo daw po yun. Sino po yung anak ng Diyos? Amen. Ano daw po yung kailangan natin celebrate? Sabi to the child of God, Christmas is a time to celebrate the coming of the Lord Jesus Christ into the world. Yung pala yun ang kailangan natin sa buhay natin. Kaya natin ito sila celebrate dahil may paparating. Sino po yun? Hindi ka pagligtas. Diba? Kaya nga, the true message of Christmas is salvation. Sino ba yung nakaranas ng pagliligtas ng Diyos? Sa atin mo, binigay ng Panginoon, tayo po ng mga anak niya. Kaya dapat maging malinaw po sa isipan po ng bawat anak ng Diyos. Kasi nga sabi to the child of God, Christmas is a time to celebrate the coming of the Lord Jesus Christ into the world. Diba? Sabi nga John 3:16, diba? For God so loved the world that gave His only begotten Son. Those who ever believe shall not perish but have eternal life. Sabi kanino to ino-offer ng Diyos? Yung pag-ibig niya, yung pagmamahal niya, yung maski ka isa-isa niyang anak, butong na nakainala niya para kanino? Para sa atin po ng mga anak niya na po, na tumanggaw at kumilala sa Kanya. Amen? Kaya napaka-bless po natin, no? Mga kapatid, sa gabi ito, dahil alam natin, may nagmamahal sa atin. Sabihin mo, sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Kasi yun yung hinahanap ng tao ngayon, kung darating ang Kapaskuhan eh. Diba? Ibang mga tao, maghanap na ng mga pinan, maghanap na ng mapapangasawa. Diba? Yung mga ganun thinking ng tao, kasi Pasko na naman, natatapos na naman yung taon. Wala pa rin ang diba? Kapartner sa buhay. Iba yung mga bagay na ninanasan nila sa kanilang buhay kapag darating po yung Kapaskuhan. Pero tayo po sabi, dito, to celebrate the coming of the Lord Jesus Christ in the world, it is the time to worship. Yan po yung bagay na dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ito daw po naman yung oras na dapat natin sambahin. Bakit natin siya kailangan sambahin? Bakit natin siya kailangan alayin ng ating pong pagsamba? Kasi siya ang Diyos. No? Na gumawa ng paraan para po tayo ay maligtas.
It's time to worship, to remember all His goodness to us. Ang dami pong kabutihan, di ba, ng Diyos. Kaya dapat natin lang ibigay yung pasasalamat, no, sa Kanya. Ano may sitwasyon, no matter what, any situation na meron po tayo sa buhay natin. And sabi nito, a time of joy, peace, no? Dahil sa panahon ito, ginawa ito ng Diyos sa buhay ko natin. Meron na tayong taglay na kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. And wonder as we take time to think about all God did to redeem us. Diba? Yung plano ng Diyos nangyari. Diba? Siguro kung walang isinilang na sanggol doon sa sapsapan, hindi mangyayari yung plano ng Diyos. Magiging parang kwento lang ito. No? Na hindi totoo yung propesiya. Pag the Old Testament, alam niyo po ang dami. Sa Genesis pa lang, start ng book ng Bible, Genesis. Ando na yung propesiya na darating po yung tagapagligtas. Pagdating kay Isaiah, sinabi niya rin ito, na magmumula sa isang birihen na babae. At nangyari po yung lahat ng bagay na pinatutuhanan ng salita ng Diyos na totoo yung salita niya at pangako niya sa mga tao na umaasa at naniniwala sa Diyos. Amen? Sino po yung umaasa at naniniwala sa Diyos? Amen. Tayo po lahat na nandito. Kaya, sabi nito, ng mga naligtas, no? Tayo ng mga naligtas, this must will always be about the baby born on Bethlehem. In Bethlehem. Diba? Noon, alam lang natin, kwento lang yan eh. Naririnig lang natin yan. Pero siguro marahil sa panahon natin ngayon na nandito tayo, nagbigay at nag-alay ng buhay sa Panginoon, alam na natin yung ano yung nangyari at ginawa ng Diyos ng totoo para sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sabi nito, Christmas will always be about the baby born in Bethlehem. Sabi nga, notice what the angel had to say about who this baby was. Ano ba yung ginawa ng santo nito sa sangkatauhan? Diba po? Mapapaisip tayo maraming Kristiyano, maraming tao, may tatanong, siya ba talaga yung pinapagligtas? Maski sa lugar nila, sa Israel, maraming Hudyo ang nagtatanong pa rin po hanggang sa ngayon. Na hindi nila alam yung dumating na santo na isinilang sa Bethlehem, na sila po pala talaga ang pinapagligtas. Doon pa yun sa bayan mismo ng Diyos, sa bayan Israel, na hindi pa nila alam na dumating na yung pinapagligtas. Pero sa buhay po natin, dapat daw natin tandaan, ito, no, yung ating pong pinag-aaralan, sabi nga po dito, meron pong triple identity of Bethlehem child or babe. Na ipinapakita sa atin kung sino itong sanggol na isinilang doon sa sapsaban. Kasi sila, ang alam nilang pinapagligtas na darating ay nasa royal family. Manggagaling siya sa lahi ng mga hari. From David. Kasi propesiya yun eh, manggagaling sa lahi ni David. Diba? At maraming lumang hari sa panahon ng lahi ni David na hindi naman sila talaga yung dumating para magligtas ang bayan ng Israel. Naging hari lang po sila. Pero inaasahan nga po nila na itong tagapagligtas, natatawagin King of Kings, Lord of Lords, ay eto na po si Jesus, the Messiah. Kaya nga, sabi nito, una yung tinatawag na Savior. Pag sinabing Savior, alam natin tagapagligtas. Amen? Savior, the title. Ito po yung title. Isa ito sa binibigyan natin ng importansya sa buhay natin. Hindi na siya Lord ng buhay natin. Kasi maraming tao kinikilala siya Lord pero hindi Savior. Pero ang mga anak ng Diyos, malinaw, kapag siya ang Lord mo sa buhay mo, Savior din po dapat siya ng ating buhay. Amen? Kasi pag alam na natin, Diyos lang siya sa buhay natin, hindi kapagligtas, lang po yun. Yung bagay na ginawa ng Diyos, hindi pa natin nararanasan sa buhay natin, isilang siya. Kaya dapat sa puso ng Kristiyano, isisilang siya sa buhay natin. Yan nga, yung tinatay na born in spirit, yung John chapter 1, 3,
chapter 3, di ba? 3:3, kailangan ipanganak. Di ba? Kailangan ipanganak siya sa ating pong mga buhay. Kaya nga, ito kung di ka pagligtas, sabi, this child mission want to save the worldly. This child mission was not to save the worldly or righteous. He came to set the sinners free. No? Sabihin, napalit siya hindi para sa mayaman, hindi para sa mga mabubuti. Napalit siya para kanino? Sa mga makasalanan. Kaya, we cannot claim. Hindi natin pwedeng claim na sa buhay natin, Lord, hindi naman ako masamang tao, Lord, mabuti naman akong tao. Diba? Alam mo, ligtas ako. Hindi ako gumagawa ng mga kasamaan, ng mga kasalanan. Hindi yun. Hindi yung license para tayo po ay maligtas. Kaya nga ang kaligtasan ay tinanggap natin through by grace. Not by work. Sa buhay po natin. Hindi natin naging pagmalaki sa Diyos yan. Kaya sabi nito, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Lahat tayo Lahat tayo napapahamak kung hindi inalay ng Amahan pag-ibig na anak ni Jesus. May lugar na talaga tayo para doon puntahan. Pero nga, kapagod tayo dahil nasupuan natin siya sa buhay natin. At ito po yung bagay na dapat natin pagpahalagahan sa buhay natin. Kaya, pinuporga po yan. Hindi lang yan one time experience, yung kaligtasan. Kapag tinanggap natin siya, ligtas na tayo. May mga bagay na narinig tayo turong ganyan, pero sabi nga, sa simbahan lang nila yun. Pero pagdating sa Scripture, malinaw po yung sinasabi ng salita ng Diyos, work out, pinagtatabuhan ba yung kaligtasan, hindi pa natatapos yun. Kasi wala pa siya May pangako siya ng muling babalik. Yung Diyos, yung tinanggap natin ang kinilala natin sa ating buhay. Kaya na, sabi ng Luke chapter 19 verse 10. At ito naman po, yung pinabanggit sa Mark chapter 2 verse 17. On hearing this, sabi niya, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to all the righteous but the sinner. Kaya sabi, hindi na pa rito ang Panginoon hindi para sa mga walang sakit, kundi isang sakit na nangangailangan ng gagamot. Lahat tayo nagkakaroon, may may karamdaman tayo sa paningin ng Panginoon. Pero naparito siya para tayo makaranas ng kagalingan. Amen? Kaya nga sabi, itong isang buwan na ito, sabi, malinaw po, binabanggit ng Bible, no? He is not an ordinary child. No. He's not. No? Itong sanggol, kasi sa ibang tao, parang hindi nila ordinary kasi anak ng Maria, anak ng Jose, diba? Sino si Jose? Kagagalan mo siya Sino si Maria? Mahirap yung palagayan nila sa panahon nila Pero sabi nga, he's not an ordinary child. He is, sabi nga in essence, sabi nga, etong si Jesus, bilang sanggol, in essence, he is a natural baby. Bakit po? Bakit natural baby? Kasi he is the flesh. Ipinanganak siya ng laman, ng galing sa laman, kaya lumabas ang laman. Diba? Pero alam niyo po, he is not ordinary. He is ordinary, extraordinary child. In essence, ang kanya pong ama ay ang Diyos. Magkakanak ba ang isang peren? Naniniwala ba kayo doon, kapatid? Sino yung tanong na, pwede ba manganak ang isang beren? Alam niyo po, kailangan nagkakanak ng mga tao. Diba? Kapag sila po ay, umanap po makakapapil sa buwan. Diba? At yun po yung magiging bunga ng kanilang pagsasama. Magkakaroon ng result doon sa mag-asawa na pinag-isa ng Diyos at magkakaroon ng blessing. Pinatawag po yan ng Bible, yung magiging anak ay blessing. Kaya ito po, sabi, Jesus bilang sagot, umiiyak siya, nagugutom siya, kailangan niya ng gatas, kailangan niya ng pag-aangga ng magulang. At sa panahon na nandun pa siya sa sinapunan ng kanyang magulang, dumati sa tamang proseso ng pagiging ina, si Maria. Inilabas na si Jesus, hindi naman kagad, instant, 1 day, 2 days, 3 days a week. Pinanganak agad si Jesus Christ. Hindi ganon. Dumaan din po sa tamang proseso kung ano yung proseso na
ng isang nanay sa pamilya natin ngayon kung paano niya dinadala ang isang sanggol sa kanyang sinapupunan. At ito po yung katunayan na pinapakita na talagang kakaiba yung nangyari. No? Kung bakit isinilang si Kristo, ito po ay plano ng Diyos sa sangkatauhan. Kita niyo po, isang himala, isang bagay na miracle, makikita natin na isang virgin na nanganak at pinagbuntes ang isang sanggol. Wala po tayong nalaman at nabalitaan ganyan. Siguro ngayon, meron po nag-i-invento na, no? Ng mga robot, magkakaroon na ng ng pagbubuntis, no? At hindi yun yung gawa ng Diyos, yun ay gawa ng tao. Na walang makakatulad, walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? As Savior, sabi nito, Jesus provide essential service to the sinner. Ano ba yung pinubad niya? Alam natin, isilang ang Panginoon, may plano ng Diyos. Since the beginning, the foundation of the world. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Since the foundation, the beginning, sa simula pa lang po, alam na natin na may plano ang Diyos. Kaya sabi, ito pong tigapagligtas na si Jesus, nag-provide siya ng tatlong bagay, paglilingkod na nais niya para ang mga tao ay maligtas. Sabi niya, we are accepted Him. Alam niyo po ba na sa buhay po natin bilang tao, hindi tayo yung pumili sa Diyos. Alam niyo ba yun? Kaya tayo nandito. Sabi nga, we are accepted Him. Tinanggap niya tayo. Diba? Pinili niya tayo. Kasi ito yung plano niya eh. Ayaw niya tayo mapahamak. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 1 to 6, to the praise of His glorious grace, which has freely given us in the one He loved. Minamahal kasi tayo ng Diyos, kaya na tayo pinili. Diba? Kaya nandito po tayo ngayon sa presensya niya. And we are delivered Him. Delivered from the penalty of sin. Kasi kalagayan natin, makasalanan tayo. May tinatawag tayong nature of sin. Diba? Kalikasan na makasalanan. Kaya ano yung mga ugali natin dati? Yung pagkatao natin. Sana kung gano'n yung mga bagay na nakikita natin sa buhay natin na parang hindi tayo nagiging tawag dito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng na mapapalayo tayo sa Diyos, hindi na mas lalo tayo mapalapit, magtanong na po tayo. No? Kaya nga, niligtas tayo eh. Inalis na tayo, sabi nga, we delivered Him. For you know that was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Alam niyo ba daw, sabi ito, na kaya hindi na tayo mapahamak. No, sabi nga, binili tayo na natin ng higit sa ginto at silver ng ating Diyos na maniligtas. Para hindi po tayo, sabi to, way of life handed down to you from your forefathers. But with the grace blood of Christ and love without blemish. Sabihin, tayo po, may katiyakan sana, no? Sa buhay po natin na pwede tayo mapahamak, pwede tayong papunta sa lugar na kung saan kasasantakan ng mga taong ayaw kumilala at lugar sa ating pong Panginoon. Pero sa kabila nun, inalay niya po yung buhay niya para sa atin. Inainari siya makasalanan para sa ating pong lahat. Kaya ito yung sinasabi ni verse ni Peter, no? Sa sabi niya, dito po sa chapter 1 verse 18. And we are preserved Him, those whom Jesus saved us forever saved. Alam niyo po ba na preserve na tayo? Pag sinabi preserve, ano yan eh? Pag sa pagkain, kaya natin pinipreserve para tumagan. Papakinabangan. Diba? At yun po yung bagay sa buhay din po ng mga Kristiyano. Tayo ay pinipreserve na ng Diyos forever saved. Kita niyo po yung kagandahan ng pangako ng Diyos sa buhay po natin. Kapag tayo po ay nanatili sa Kanya, at
kinilala natin siya bilang Panginoon natin, tigapagligtas ng ating buhay, mananatili po sa ating kaligtasan. Hindi po yan mawawala. Kaya kami mga tao nagtatanong, nawawala ba yung kaligtasan? Kapatid, ang pangako ng Diyos, hindi yan mawawala dahil sa inyo nangako. Unless na yung tao umalis sa kanya isa-isa. At doon lang po mawawala yung kaligtasan na tinanggap niya sa buhay niya. And sabi nito, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Kita niyo po, ito yung sinasabi ng John chapter 6:37 ng Panginoon. Ang sinumang bigay ng aking Ama sa akin, kailanman hindi na maaagaw niyo. No? Dapat natin pasalamatan ng Diyos. Alam niyo po, naparito siya yung para tayo hapunan eh. Naparito siya para tayo iligtas. Ganun napakahalaga sa Diyos yung kanyang mga nilikha. Sabi nga po, God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang plano ng Diyos, iligtas ng lahat ng tao. Pero may choice po tayo eh. Di ba? May pagpili tayo. Hindi tayo ginawang kautot ng Diyos para magpasya siya sa sarili niyang kagustuhan. No? Binigyan niya tayo ng free will na tao para magpasya kung ano yung mabuti at kung ano yung masama. Diba? Sa buhay ko natin. And number 2, the identity na makikita natin ay pagiging yung pagkatawag sa kanya ay yung salitang Christ. Christ is also a title. Access. No? A title. Kaya nga, Jesus Christ. Ano natin, Jesus, no? Is Emmanuel. The name Jesus is Emmanuel. Is God with us. Pero in the word Christ, sabi nga, is an access. A title, access, no? This child came to do more to provide simple salvation. He came to allow us the very presence of Almighty God. Kita niyo po, ito daw po sanggol na ito, pinubay siya para maligtas tayo. Yun po yung mensahe ng Pasko eh. Diba? Hindi kung ano yung meron po tayo sa darating 25. Hindi yung mga bagay na iniipon natin para gamitin natin, maging masaya tayo sa darating na kapaskuhan, mapasaya natin yung pamilya natin, yung mga taong bibisita sa bahay natin, at mapapuriyan tayo na yung lugar natin, ang ganda, ang handa, diba? Pero sino yung na-glorify sa tingin po natin? Diba? Kaya the true essence of Christmas, sabi nga, is to glorify God. Dapat yun yung reason natin sa darating ng Kapaskuhan. Kaya tayo naghahanda, kaya tayo nag-iipon, kaya siguro tayo nagpapaganda ng mga bagay na gusto natin. Hindi naman masama. Pero kung malalang natin the true reason of this season ay si Jesus, maganda po yun. Hindi tayo nagkakaroon ng maling paniniwala sa darating ng Kapaskuhan. Kaya kapag wala, magtitiis na lang sa bahay, hindi na aayos, hindi na mag-aayos, no? Hindi na mag-i-invite kasi nga, wala tayo. Pero yun po ay mali. Kaya nga itong praise daw po na meron po tayo, through Jesus Christ, we can. Magagawa daw po natin yung approach the Father. Pwede naman tayo mag-approach sa Panginoon sa ating amang Diyos. Kasi siya yung binigyan ng karapatan, si Jesus Christ. Sabi nga rito, let us then approach the throne of His grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Alam niyo po, talagang sa panahon natin ngayon, ang daming mga nagre-react, ang daming mga nagre-reklamo, ang daming mga dahilan marahil kung bakit ayaw na ituloy ang celebrate yung Christmas. Pero sabi nga, may access tayo, lalo tayong mga anak ng Diyos, ha? Hindi natin tinitignan kung ano yung pamumuhay ng ibang tao. Dapat hindi tayo nakatingin doon. Nakatingin tayo kung sino yung Diyos na meron po tayo sa buhay natin. At sinasabi nito, meron po tayong access. Kapag ginagawa pa natin yan, Lord, sana sa darating ng Pasko,
maging blessing ako. Di ba? Maging channel of blessing ako. Ganun ba tayo humihingi sa ating Diyos na hindi para sa sarili, hindi yung mga bagay na gusto lang natin sa buhay natin, kundi kaya tayo humihingi para maging pagpapala tayo sa iba. And this is the only means of access. Siya daw po yung, ikaw pa makita na dapat natin hingin. Sino po? Si Jesus yun sa buhay natin. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Kaya kapag nananalangin tayo mga kapatid sa Panginoong Jesus, alam niyo po, yung connection nasa Kanya eh. Pag hindi natin tinawag yung kanyang pangalan, hindi natin siya pinagkatiwalaan, at dumidiretso tayo sa Diyos, sabi niya, He is the mediator. Diba? Kasi siya nga may dahilan kung bakit may Pasko eh. Siya nga nagligtas na ala yung buhay para sa atin. Tapos kalilimutan natin si isa sa buhay natin. Diba? Kaya kahit Kristiyano nakakalungkot po na iba na po, no? Yung pinagkakatiwalaan nila sa buhay nila. Minsan, trabaho, negosyo, no? Ano pa? Family, diba? Maasa sila na maging sika ng pastor dahil may pamilya sila sa ibang bansa, no? Yung magpapadala ng remittance, no? Hindi na direct yung hihingi sa Diyos, diba? Kami po talaga totally and fully trust to the Lord. Ibigay po namin. Hindi namin inaasahan kung sino meron kami sa abroad. Kasi alam namin sa Diyos kami naglilingkod. At sa bawat anak ng Diyos, malinaw po na tinuturuan tayo na salita niya sa buhay po natin. And appeal to the Father, at siya rin daw po yung, nakikipag-ugnayan. No? Sabi nga ng John 16 verse 23, in that day, you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Kita niyo po, malinaw po, bilang mediator, tigapamagitan ng Ama para sa tao, sa mga anak niya, siya yung nakikiusap, lumuluho, naninikluhod sa Ama. Kita niyo po, yung nabaw niya, hindi man tayo dapat bigyan ng Ama, pero dahil nga nandiyan siya, susumamo sa Diyos, dahil ganun din po tayo, magsumamo sa Kanya, tinutugon ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Mamamahali na tayo, di ba, mga kapatid? Na itong dati na kapasuhan, iniisip natin, wala yata akong ibigay sa mga inaanak ko. Wala kasi akong iipon, wala kasi akong trabaho ngayon. Pero kita nyo, darating yung unexpected blessing, di ba? Bubuhos. Biglang magkakaroon ka ng, di ba? Financial. Ano yung mangyayari, di ba? Nakapagpasaya pa rin tayo mga tao. Kasi hindi po yung gusto ng Diyos. Huwag natin siyang kalimutan sa darating na Kapaskuhan. Kasi, moro naman na tayo commercialism sa panahon natin ngayon, tsaka yung traditional ng Christmas. Meron ang tinatawag ng Christmas tradition. Diba? Doon na lang nakapokus yung tao. Pero tayo po mga Kristiyano, ito po yung kailangan natin sa buhay natin. Kailangan natin tingin sa ating pong Diyos. And the name of Christ refers to Jesus anointed. The name of Christ refers to Jesus anointed high priest. Siya po yung itinalaga, no? Na unong saserdote. And this means to be addressed the Father on our behalf. Yeah, diba? Siya yung binibigkas ng ating mga labi, siya yung pinararangan ng ating pong mga kaluluwa, ng ating espiritu, kasi siya yung high priest, siya yung saserdote, no? Natin sa ating pong mga buhay. And He talks the Father on our behalf. Hebrews chapter 7:25. Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He is always lives to intercede for them. Siya lang po yung may kakayanan completely those who come to God through Him. Hindi, yung ating lakas, not by power, not by strength, diba? Kundi, but by the Spirit. The Spirit of the Lord says the Lord. Siya yung nagbibigay sa atin ng lahat.
Yung buhay meron tayo, siya yun. Siya yung nagbibigay yun. Yung lakas meron tayo, siya rin yun. Wala tayong sakit, wala tayong naramdaman, siya rin yung nagbibigay yun sa buhay ko natin. Lahat ng bagay na meron tayo, si Jesus Cristo yung nagbibigay na lahat ng bagay because He is anointed high priest natin sa buhay ko natin. Diba? He pleads our case before the throne of God. Kaya, yun no eh, yung makikita natin talaga siya yung nakikiusap. Kasi alam niyo ba, ang Panginoon, sabi that God, He became man. Yun nga, sinilang siya ng sanggol sa sapsapan. Diba? He born, become human or man. He lives like a man, he died like a man. Diba? Alam natin yung story eh. Umidad ang Panginoon ng 12 years old, nakita niya ng magulang niya, lagi nasa templo si Jesus Christ. At lagi ko nasa tabi nila. Bakit? Pag-aari pa nila si Jesus. Hindi. Anak siya ng Diyos. Ginamit lang silang kaluyan o instrumento ng Diyos para isilang ang pinapagligtas sa mundong ito. At ginagawa na ng Panginoon kung ano yung ginagawa at ipinagagawa ng Ama sa Kanya. Kaya nga, bagamat tao, makikita natin, namuhay siya bilang tao, pero siya po ay Diyos. Diba? Kakaiba siya eh. Sabi nga, He is extraordinary person sa buhay ko natin. Hindi natin siya katulad. Bagamat naging tao siya, nagkatawang tao, pero He is God-man. Hindi lang siya human. Diba? Human tayo. Human being tayo. Yung pagkakaliktas sa Diyos, pagkakasilang sa Diyos, miraculous. Diba? Yung makikita natin yung ginawa ng Diyos sa buhay ni Mary. Kaya, ano po yung sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 1? My dear children, I write to you, this to you, so that you will not sin. But if anybody does sin, we have the one who speak to the Father in our defense. Jesus Christ, the righteous one. Kita niyo po, kapag tayo daw po, sabi ito, isinulat, no? Sabi dito, isinulat, my dear, sabi ni John, my dear children, I write this to you, so that you will not sin. Dapat hindi na tayo nagkakasala, sabi ni John. But if anybody does sin, sino man nagkakasala, we have the one who speak to the Father in our defense. Sino po yun? Si Jesus Christ. Kapatid, kaya nga may conviction po tayo eh. Diba? Tayo yun ang mga anak ng Diyos. Kapag tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, hindi na nanatili dapat sa ating kasalanan. Kasi bakit po? Nagpupunbig siya sa puso po natin. At para ano? Para manatili siya sa buhay po natin. Alam niyo po kapag hindi natin pinahintulutan yung pagbisi sa buhay natin, pagbuhay natin yung pagkatao natin, aalis siya sa buhay natin. At yun po yung masaklap na karanasan ng maraming tao na kapag iniwan tayo ng Espiritu nila sa ating buhay. Kaya, yun po lang yung identity, no? Na meron po tayo na magagawa natin, no? Sabi nito, through Jesus Christ again, magagawa natin dahil may mga bagay siyang gusto at ginawa niya at tinapos niya bago siya bumalik. Diba? Ito sa kalangitan. Nagawa niya na eh. Diba? Sa buhay natin lahat yung bagay na sabi nga, no? Tinanggap niya tayo, pinalaya niya tayo. At sabi nito, siya'y nakikiusap patuloy sa Ama. Kahit nandun na po siya sa langit, patuloy pa rin siya ay mamalasakit sa ating buong mga anak niya. Kaya itong mga darating na kapaskuhan, no, iniisip natin na parang walang ginagawa nila sa buhay natin, no, nagkakamali tayo mga kapatid sa buhay natin. Lagi yung concern ng Diyos ay mapabuti tayo at maganda yung ating buhay. Kaya lang, kung bakit siguro nangyayari sa buhay natin, kaya siguro darating yung kapaskuhan, wala tayo, ikawas tayo, o marahil talagang hirap ng buhay sa panahon natin ngayon. Kasi nga po, wala tayong ginagawa para sa Diyos. No? Ito po yung dahilan siguro marahil kung bakit hindi na tayo nagiging masaya, hindi na tayo excited, pumunta ng templo ng Diyos, i-celebrate yung goodness, yung faithfulness
na nararanasan natin para sa Diyos, kasi nga may mga bagay na tayong pagkukulang. Kapatid, ayaw ng Diyos na manatili tayong ganito sa buhay ko natin. Kaya nga, may bagay siyang ginagawa. And last, yung pangatlo, yung pagiging Lord, title of authority. Yan. When the angel called Jesus Lord, he was referring to the one who was to be in absolute control. Kapag Lord na siya ng buhay natin, siya na po raw yung alin, absolute control. Kasi nga, authority. May kapamahalaan siya sa buhay natin bilang mga anak niya. And when the angel called Jesus Lord, sabi nga, he was referring to the one who was to be in absolute control. This title of our Lord is a reminder to every Christian is to be the absolute authority in our lives. Yung dalawang yan, yung control sa yung authority, meron po siyang kapamahalaan kasi sa buhay natin ng mga anak niya. Kapatid, kapag meron po tayong bagay na ginagawa at gusto-gusto natin para sa Diyos, kasi nangyayari yung kalooban niya sa buhay natin. May control siya. Ano? Kasi dalawa lang naman yung pwede mangyari eh. Either yung tayo may control o yung Diyos may control sa buhay natin. Tayo mag-decide doon. Pupunta ba ako? O hindi ako pupunta? Yeah? Pupunta? O hindi? Laban o bawi? Yeah? Sino may control? Kapag nandito tayo sa loob ng templo, ang may control, as Lord, kasi nandito tayo eh. Hindi natin hinayaan na manaig yung bagay na gusto natin, kundi gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya, yun po, authority and control sa buhay ko natin, mga kapatid. And we have to allow Him to hardship in every area of our being. Hindi niya pinapahitulugan, hindi niya ito binibigyan. No? Sa ating mga anak niya, na yung hirap, maranasan natin sa buhay natin. Sabi nga, di ba? In Romans 12:1-2, therefore I urge you, brethren, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Tayo po, ang gusto ng Diyos ito ialay natin ang ating buhay bilang handog at kalugod-lugod sa ating pong Diyos. Sapagkat sabi, ito daw pong bagay na ginagawa natin ay sacrifices and holy and pleasing to the Lord. Kasi nga, siya yung Lord. Diba ang buhay natin? Hindi tayo may control, hindi tayo may authority sa buhay natin. Siya yung may kapangyarihan na gumawa at control sa buhay ng anak niya. Kaya yung gusto niya, ibigay natin, ialay natin yung buhay natin. Kapatid, kapag ginawa natin, sinasabi ng Romans 12:1-2, sabi nga rito, this is your spiritual act of worship. Ito daw po ay, spiritual worship. Ibig sabihin, hindi man po natin nakikita ang Diyos na sinasamba natin, pero nalulugod siya sa buhay natin. Alam niyo ba yun? Nakakapag-ipon tayo ng investment sa langit. Dahil yung pagsambang ginagawa at paglilingkod natin sa Diyos, na may sacrifice, nakarecord po yan sa heaven, sa kalangitan. At hindi po natin dapat baliwalayin at tingnan na lang na, ay para naman hindi nakaka-encourage sa loob ng church. Yeah. Bakit yung iba wala? Bakit yung kami lang lagi, di ba? Siguro, ganyan yung iniisip natin. May pumapasok sa kanyang mind na meron po tayo. Di ba? O baka minsan nag-question tayo. Kapatid, sabi nga, yung ginagawa natin, sabi ng Bible, in 1 Corinthians, our labor is not in vain. Tandaan po natin lagi yan. Yung ginagawa natin trabaho para sa Diyos, paglilingkod para sa Diyos, hindi mawawala ng kabuuan ko yan. Kaya nga laging sinasabi at pinanaran ng authority ang gagaling in His name. There is in the midst. Diba? Nasa kaligtanan natin siya. Kasama natin siya. Hindi lang tayo. Nandito siya sa presensya at sa kalagitnaan natin yung presensya ng Diyos. Kaya kung ay malungkot, don't be discouraged. Mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa mga bagay na ginagawa natin. At makikita po natin dahil ang Diyos ay hindi natutulog at hindi siya dito para hindi na ibigay mga bagay na gusto po natin sa ating mga buhay. Kaya na,
So ito, sabi niya, do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Kaya, yung bagay na gusto po natin mabago sa isipan natin, sabi nga rito, malinaw, siya, do not be conformed. Dapat hindi na tayo nakikiayon, dapat hindi tayo ang tawag dito, nakikigaya, no? Sa mga makamundo. Ay sila, masaya pasto nila, di ba? Grande, fiesta, Bakit? Ano ba yung pang buhay meron sila? Bakit sila fiesta? Bakit sila grande? Di ba? Anong buhay meron sila na i-compare natin yung buhay natin? Kapag ito yung nais ng Diyos, huwag natin yung tignan natin yung mga bagay na nasa paligid natin. Sabi nga, magbago na tayo ng kaisipan. Then you will be able to test and approve what God's will is. Sapagkat, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos sa buhay ko natin. His good and pleasing and perfect will. No? Kapatid, kapag maayos na po pala yung pag-iisip natin, nagiging perfect will po yan para sa Diyos. Kalooban ng Diyos yung nagagawa natin sa buhay natin. God demands, sabi nito, God demands total obedience. It is not too much to us. He knows that true love is always shown by obedience to Him. Kapatid, ito kung darating ng Kapaskuhan, gusto naman ng Diyos, sumunod tayo eh. Makita natin kung ano yung reason o dahilan na darating ng Kapaskuhan sa buhay po natin. Ang gusto niya maging, ano po tayo? Masaya po tayo. Mapayapa tayo. Diba? Ano pa po? At manatili tayo kung ano pa talaga yung totoong dahilan kung ano yung Pasko meron po tayo. Hindi tayo mawawala doon sa nais ng Diyos. Kaya nga sabi, itinitiman niya yun eh. It's not too much to us. Hindi natin kailangan pang marami tayong sabihin sa Diyos kasi sabi niya, kilala na tayo. He knows, no? Who you are. Tayo po yun. Kilala na tayo. Kung mabuti tayo, at sumusunod tayo sa Kanya, at gumagawa ng mga bagay na kinalulugod niya, sabi nga, He is always shown by obedience. Manatili tayo sumunod. No? Kaya sa gabi ito, kapatid, ano man po yung bagay na gusto natin sa darating na Kapaskuhan. Diba? Sa pamilya, sa mga anak, sa relatives, o sino pa man po na gusto natin makasama sa darating na Kapaskuhan, dapat mas nauuna siya sa buhay po natin. Amen. Kasi ito po yung bagay na binibigyan natin namin, dahilan to glorify. The true essence of Christmas, to glorify. Hindi yung sarili natin, hindi yung mga kusino pa man na tao na importante na darating sa bahay natin, bibisita sa putahe natin at ipagmamalaki natin kung ano yung meron po tayo. Kaya maraming Kristiyan na nakakalimot kung sino ba talaga yung dahilan sa darating mga Paskohan. Hindi na ipapakilala, hindi na isi-share, no? Hindi na bibigyan ng karangalan sa buhay natin. Diba? Nakakalungkot po. Kaya pag may bibisita po sa darating na Kapaskuhan, sa tahanan natin, pag-pray natin sila, ipakilala natin si Jesus Christ sa buhay nila. Kasi yun yung tinanggap natin, ikapagkita sa buhay natin. Yun yung ano natin Lord, Savior ng ating pong buhay. Kaya, huwag natin kalimutan, no, mga kapatid. Sabi nga po dito, yung ating pong pagtatapos, it is Christmas time and we must remember that the reason we are here tonight is because of a little infant born into this world. 2,000 years ago, lumipas na po yung 2,000 taon, pero siya pa rin po yung dahilan ng Kapaskuhan dapat sa buhay natin. Hindi na mabago yun. Amen? An infant was no ordinary baby. A Savior is worthy of our praise. Kasi sila po yung pinapagkitas natin. Dapat nagiging kalulugod tayo sa ating pong pagsamba para sa Kanya. As Christ is worthy of our dependence. Sa Kanya pa rin tayo nakadepende.
sariling natin, kakayanan. As Lord, He is worthy of our obedience. Diba? Dahil siya nga po yung authority and control ng buhay natin. As Jesus, He is worthy of all we can give Him. Kapag siya yung magbibigay ng lahat ng bagay ngayon na gusto ko natin sa buhay natin. Kaya, have you given Jesus your all this Christmas? Tanong ko yan. Have you given Jesus your all this Christmas? Ibinibigay mo na ba? O nakaredy ka na ba? Para sa kapaskuhan darating, kasi talaga yung sentro ng kapaskuhan mo. Mapalad ka kapatid pag siya po. Mapalad po tayo kapag siya po yung sentro ng kapaskuhan sa buhay natin. Mapalad po tayo kapag ang layunin natin is mag-glorify sa buhay natin. Kaya nga, sa gabi ito, nawa, patuloy po natin ipagkatiwala ang darating na kapaskuhan sa ating buhay. Na siya po yung ating Diyos na pinagbibigyan. Amen? Sige po, bigyan natin ang palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. O Panginoon, salamat po Diyos sa gabi ito. Salamat po Lord sa napakasaganang biyaya mo, pagpapala mo, na lubos namin nararanasan, Panginoon. Lord, hayaan mo Lord na sa darating na kapaskuhan, ikaw yung patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng mga anak. Not by our own effort, Panginoon. To celebrate this coming Christmas na alam namin, Lord, marami na pong nagkukumahog, marami na pong nag-aalala, marami na pong mga bagay kami na gustong gawin, subalit minsan nakakalimutan ka namin, Panginoon. Yung totoong dahilan o essence of Christmas ay hindi na namin nagagawa, nakakalimutan namin, Lord. Nawawala na sa aming isipan kung sino ba yung Diyos na amin pong pinaglilingkuran, na siyang nagligtas sa amin, nag-ahon sa tiyak na kapahamakan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga naman sa gabi ito, salamat dahil, Panginoon, sa iyong mga salita, lalo magpagdiliwan natin, Panginoon. Sa darating na kapaskuhan, Panginoon, malinaw na malinaw kung ano yung nararapat namin gawin, Panginoon. Walang iba kundi magbigay kami kaluwalhatian, karangalan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil sa gabi ito, ikaw na aming Diyos, yung pinag-aalayan namin ng aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pagpapalakas mo, pagpapala mo, pag-iingat mo sa aming pong mga buhay, kasama ng aming pong pamilya, buong sa Brennan, na laging naan na sa iyo kami, Lord. Laging naan kami mga kami po, O Diyos, ay laging samahan at ingatan, Panginoon. Purihin ka, laging ka sa ito. Sa iyo po ang kanyang papuri, sa iyo ang katumangan. Masasalamat sa mga na aming Diyos sa Jesus. Amen. 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 So as we continue po sa ating pananambal, let me share this simple reminder. Sabi po sa Psalms chapter 100 verse 5, "For the Lord is good and His love endures forever." Kaya ngayong gabi po, every time na nagbibigay po tayo, we're responding sa goodness ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil kailangan niya, but because He has already been faithful, gracious, and mabuti sa ating lahat. And ngayong Christmas season nga, di ba, binabanggit kanina na Jesus is the real season of this season. Hindi kung kani-kanino, hindi kung saan-saan. And dito po pinapaalala sa atin na God didn't just give something, He gave His very best. At dahil siya po yung unang nagbigay, kaya matuto din po tayo na tayo po ay magbigay. Kaya ngayong gabi po, let's give with a grateful hearts, puno ng pasasalamat at sa lahat ng ginawa niya at patuloy na gagawin niya pa sa ating mga buhay. Kaya sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, makapalinig ng salita, Panginoon, at sa aming pag-ibigay, Panginoon, patuloy na dinadalayan po namin na blessings, Panginoon Diyos, patuloy na, Panginoon, na maging cheerful giver po kami, Panginoon, sa aming mga ibibigay ngayong gabi, and dinadala
for the reason, Panginoon, ngayong season na ito, Panginoon. Yun naman po ang isang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa ating konting announcement for this week. Our Sunday service starts at 9:30 a.m. para po sa ating MC ng 4:30. Brother Jay Musli. And let's be excited po as we celebrate God and His goodness po sa ating General Christmas Party. Sa linggo po yan at 3 p.m. Yan, for our Sunday Tower Offertory. Next, this week is Kevin Musni and his Kitado family, and para naman po sa ating food sponsor po sa other children ministry, si Pastor Ramayat Baleta ng Ibulan family. Yan, don't forget din po, prayer morning and devotion every Tuesday to Saturday po yan, at para naman po sa ating Bible study, every Saturday at Binyari Residence, Ilaw Residence, Bacapo Residence, and every Sunday naman po at Margali Residence. Yun naman po, God bless po sa bawat isa. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat sa iyong panguna. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na deliver mo, Lord, dinala mo sa kalatiman. Salamat sa kabutihan, katapatan mo, O Diyos. Kasagalan namin kararanasan sa aming mga buhay. Kung bakit kami na nagpapatuloy na maglingkod sa iyo. Dahil tumahinga mo, Lord, na yung kabutihan mo, yung kagandang loob mo, Lord, ay napakasagalan sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, marapat lamang, Lord, na ibahin namin sa iyo, ilalong kasasalamat pagpunti sa iyo dito. Kaya naman, Lord, ang dalangin namin, Diyos, sa aming pong pasamantalang pag-uwi pag-ilisan sa lugar ito, mayamang pag-iingat mo, gawain mo ng mo, Lord, sa mga kapatid ko namin na uuwi ang kalantahan na sasakay. Panginoon, patuloy na lingkong opening and protection mo, Lord, sa buhay nila. Ay kanilang pumaranasan kami ng mga naglikod at naniniwala na ikaw na ang Panginoon ng Diyos at ang pagligtas ay lagi na mararanasan ang pagsama mo. Saan man kami naroon, saan man kami dalhin, lagi yung gabay at proteksyon ay lagi namin naasahan. Salamat po, Ma! At sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama, Panginoon, sa dito. Patuloy namin dalangin na patuloy kang gumawa at i-estin po sa buhay ng Panginoon. Sa kanilang mga buhay, nanuwain yung mga bagay na nararanasan nila, nangyayari sa buhay nila, ikaw yung bigyan na nakakaharap. Kaya na po, Diyos, sa gabi ito, sa iyo namin lahat,